Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw pong muli at nagbabalik kong muli ang Eric's Vlog. At sa araw po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang isang kandidato po sa lalawigan ng Batangas, sa isang distrito po ay naging makasaysayan ho ang kanyang pagkapanalo nitong nagdaang eleksyon ho nitong May 12, 2025. At base ho sa resulta ng kanya hong nakuhang boto ay talaga hong historical ang kanyang pagkapanalo dahil ho napakalaki ho ng lamang niya dun ho sa kanyang kalaban. So, yun ho ang ating isasalaysay ngayon at pag-uusapan ho itong isang nanalo hong congressman sa isang distrito ho ng lalawigan ho ng Batangas. Ang tinutukoy ko pong kandidato ay ito pong si Leandro Antonio Legarda Libiste na naging historical ho ang pagkapanalo sa unang distrito ho ng Batangas bilang congressman-elect nitong nakaraang eleksyon May 12, 2025. So napaka-historical ho ng kanyang pagkapanalo. Ito hong si Leandro Antonio Legarda Libiste ay 32 years old ho at anak ho ito ni dating former broadcast journalist and senator, member of House of Representative na si Loren Legarda, at ang kanya pong ama ay ang dati pong gobernador ng Batangas na si Antonio Libiste. So ito pong si Leandro Antonio Legarda Libiste ay napakalaki ho ng ambag sa renewable energy sector dahil ho sa kanyang kumpanyang Solar Philippines. Siya ho ang may-ari ho ng Solar Philippines na itinayo niya ho noong 2013 habang siya ho ay nag-aaral ng political science sa Yale University. At ang kanyang kumpanya ho ang leading solar developers sa buong bansa at unang natapos ang kanyang project na solar sa bayan ho ng Calatagan noong 2016 at siya ho ay nag-file ng candidacy noong nakaraang taon para po lumaban sa pagiging congressman po sa unang distrito ng Batangas. So yan ho si Leandro Antonio Legarda Libiste. Naging historical ho ang kanyang pagkapanalo bilang congressman ng unang distrito ho ng lalawigan ng Batangas sapagkat natalo niya ho ang kandidato na miyembro ho ng pamilya na kung saan ho ay hinawakan ng posisyon ho ng member of House of Representative ng mahigit po 30 taon mula pa ho nung naupo ang mga ermita, dahil si Eduardo Ermita po ang dating sekretary po ng palasyo noon sa panahon ni Arroyo ay naupo ho ng 9 na taon at sumunod naman ho ang kanyang anak na umupo ho ng dalawang magkasunod na 9 na taon. Bali inabot ho ng 18 taon at pagkatapos ho noon ay kumandidato ang kanyang asawa o ang asawa ni Congresswoman Eileen Ermita na si Eric Buhain ng 3 taon, kaya po umabot po sa 30 taon na hinawakan po ng pamilya ng Ermita ang posisyon po ng member ng House of Representative o ang pagiging congressman, congresswoman sa unang distrito ho ng Batangas. At sinasabi rin ho na ang pagkapanalo ho ni Leandro Antonio Legarda Libiste bilang congressman sa unang distrito ng Batangas ay ang kauna-unahan hong pagkakataon na nanalo ho ang isang kandidato sa pagiging congressman na hindi ho kabilang sa pamilya ho ng Apasible at sa pamilya ho ng Ermita. Ang isa pa pong dahilan kung bakit historical ho ang pagkapanalo ni Leandro Antonio Legarda Libiste ay sapagkat ang 8 municipalities ho na napapaloob sa unang distrito ng Batangas, lahat po doon sa binanggit na 8 munisipyo ho o municipalities ay panalo ho lahat itong kandidato po na si Leandro Antonio Legarda Libiste sa kanilang laban po
ng kanyang kalaban na si Eric Buhain, ang kasalukuyang congressman po ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Ayon ho sa mga political analysts, ang isa ho sa nakatulong ho sa pagkapanalo ho ni Leandro Antonio Legarda Libiste ay yung pong kanyang simpleng campaign message o yung pong mensahe niya nung kampanyahan ho. At dyan ay sinasabi niya na paunlarin natin ang unang distrito. So napakasimple lang ho ng kanyang campaign message. So isa daw ho ito sa nakatulong doon sa kanyang kandidatura upang manalo bilang congressman ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Bukod ba ho doon sa kanyang napakasimpleng mensahe ng kampanyahan, ay ito pong kanyang platform na pagbibigyan niya ho ng focus ay itong edukasyon, infrastruktura at ang paglikha ho ng maraming trabaho. Pero marami din ho ang naniniwala na yun hong main goal ni Leandro Antonio Legarda Libiste ay upang dalhin ang unang distrito ho ng Batangas sa isang the most developed and prosperous district in Batangas. So yun ho ang goal ng kandidatong si Leandro Antonio Legarda Libiste, kaya naging patok maaari ito sa mga residente ng buong nasasakupan ho ng unang distrito ng lalawigan ho ng Batangas, kung kaya't ho siya ay nagkaroon ng landslide victory laban ho sa kanyang katunggali na kasalukuyang congressman ng unang distrito ng Batangas na si Congressman Eric Buhain. Ito ho yung naging resulta ng kabuang boto ho na nakuha ho ni Leandro Legarda Libiste at ng kasalukuyan hong congressman ng unang distrito ng Batangas si Eric Buhain. So si Leandro Legarda Libiste ho ay nakakuha ng 268,764 votes at ang kanya pong kalaban na si Congressman Eric Buhain ay nakakuha lamang ho ng botong 91,588. So malaki po ang kalamangan ni Leandro Legarda Libiste laban po sa kanyang nakalaban na si Eric Buhain. At kung kukunin ho yung kabuwang porsyento na nakuha ho nilang boto sa unang distrito ng Batangas, lumalabas ho na si Leandro Legarda Libiste ay nakakuha ho ng 74.58%, samantalang ang kanyang kalaban ho ay nakakuha lamang 25.42% na si Eric Buhain. So lumalabas ho na 1/4 o total votes lang po ang nakuha ni Eric Buhain at yung 3/4 ho ay napunta kay Leandro Legarda Libiste. At sinasabi nga ho ng mga eksperto, isa po ito sa napakalaki ng porsyento sa kasaysayan ho ng halalan sa lalawigan ho ng Batangas. Ang kabuuan hong lamang ni Leandro Legarda Libiste sa kanyang kalaban pong si Congressman Eric Buhain ay umabot ho sa 177,186 votes. So yan ho ang naging kalamangan ng Congressman-elect na si Leandro Libiste. Ngayon naman po ay puntahan po natin yung mga bayan ho sa unang distrito ng Batangas. Tingnan ho natin kung ano ho ang naging resulta ng labanan ho sa congressman between Leandro Libiste at Eric Buhain. Sa bayan po ng Nasugbu, Batangas, ang nakuha pong boto ni Leandro Libiste ay nasa 59,599 votes. Samantalang ang kanya hong kalaban na si Eric Buhain ay nakakuha lamang ho ng 14,629 votes. Lumalabas ho na ang lamang ni Leandro Libiste kay Eric Buhain ay 44,970. Ito pong bayan ng Nasugbu ang may pinakamalaking lamang po na nakuhang boto, itong si Leandro Libiste. At sa bayan naman po ng Lemery, Batangas, ang nakuha hong boto ni Leandro Libiste ay umabot ho sa 42,037 votes at ang nakuha naman ho ni Eric Buhain ay napakalit lang ho, 9,285 votes. Lumalabas ho na lamang ng 32,752 votes itong si Leandro Libiste
laban ho kay Eric Buhain sa bayan ho ng Lemery, Batangas. Sa bayan naman ho ng Calatagan, Batangas, nakakuha ho si Leandro Libiste ng botong 28,311. Ang kanya pong kalaban na si Eric Buhain ay nakakuha lamang ho ng 5,377 votes. Ang lamang po ni Leandro Libiste sa bayan ng Calatagan ay umabot po sa 22,934 votes. At sa bayan naman po ng Balayan, kung saan nandun po ang tahanan ng mga ermita, ay ang nanalo po dyan ay si Leandro Libiste. Siya ho ay nakakuha ng botong 37,033 votes, samantalang si Eric Buhain ho ay nakakuha lamang ho ng 15,419 votes. So lumalabas po na ang kalamangan po ni Leandro Libiste sa bayan ng Balayan ay nasa 21,614 votes. Mas malaki pa po ang kalamangan sa nakuhang boto ho ni Congressman Eric Buhain. At lumalabas po na itong bayan ng Balayan ang may ika-4 na mataas na kalamangan na nakuha, itong si Leandro Libiste. Sa bayan naman ho ng Taal, Batangas ay ito ho ang lumabas na resulta sa botohan ho ng congressman sa unang distrito ho ng Batangas. Lumalabas ho na nakakuha si Leandro Libiste ng botong 26,844 laban ho kay Eric Buhain na nakakuha lamang ho ng 7,236. So lumalabas ho dito na lamang ho ng botong 19,608 si Leandro Libiste laban ho kay Congressman Eric Buhain. Sa bayan naman ho ng Lian, Batangas ay nakakuha ho ng 24,159 votes itong si Leandro Libiste, at si Congressman Eric Buhain ho ay nakakuha lamang ng 7,978 votes. So lumalabas ho na ang lamang ni Leandro Libiste kay Eric Buhain ay umabot ho sa 16,181 votes. Sa bayan naman ho ng Tuwe, Batangas, ito ho ang naging resulta ng boto ho ni Leandro Libiste at Eric Buhain. Si Leandro Libiste ho ay nakakuha ng botong 19,814 votes, samantalang si Eric Buhain ho ay nakakuha lamang ng 6,670 votes. So lumalabas ho na ang kalamangan ho ni Leandro Libiste kay Eric Buhain sa bayan ho ng Tuwe ay 13,144 votes. At pagdating naman ho dito ho sa bagong city sa Batangas, sa City of Calaca, ay nakakuha ho si Leandro Libiste ho ng 30,967 votes. At si Eric Buhain naman ay nakakuha ng 24,994 votes. So lumalabas po dito na ang kalamangan ho ni Leandro Libiste kay Eric Buhain ay hindi po masyadong malaki. Sa katunayan po, ang City of Calaca ang may pinakamaliit na kalamangan na nakuha ho itong si Leandro Libiste, at ito umabot lamang ho sa 5,973 votes. So yun ho ang naging resulta sa mga iba't ibang bayan ho, sa 8 bayan na nasasakupan ho ng unang distrito ng Batangas, kung kaya't malaki ho ang naging kalamangan ni Leandro Libiste kay Congressman Eric Buhain. At kaya nga po sinasabing historical ay sapagkat sa 8 bayan na yon ay lahat to ay panalo itong si Leandro Libiste. Si Leandro Antonio Legarda Libiste ho ay naiproklama na bilang congressman-elect ho ng unang distrito ng Batangas noon pa ho Mayo 13, at dyan ho ay sinamahan siya ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda. So si Leandro Antonio Legarda Libiste po ay mauupo mula June 30, 2025 at matatapos po ang kanyang termino pagkalipas ho ng 3 taon. Yan ay sa June 30, 2028. So inaasahan ng lahat ho ng residente ng unang distrito ng Batangas ang malaki hong pagbabago sa kanya hong pagkapanalo dyan ho sa unang distrito ng lalawigan ho ng Batangas.
So yun po ang aabangan natin ang mabilis ho na pag-unlad ng unang distrito ng Batangas. So dito ho sa pagkakapanalo ni Leandro Antonio Legarda Libiste dahil marami hong tao ang umaasa na magkakaroon ho ng na napakagandang pagbabago dyan ho sa unang distrito ng Batangas ho. So yan ho ang ating aabangan sa mga susunod ho na taon, ang pagbabago ho dyan sa unang distrito ng Batangas. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood ho sa aking video dito ho sa aking YouTube channel, Eric's Vlog. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pakisuyo po, pa-subscribe na lang po para ma-update po kayo sa mga iba pang video na aking i-upload dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.